Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati sa ating lahat ng mapagpalang araw, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Kumusta po ang lahat? Sana nasa mabuti tayong mga kalagayan dyan. At magandang umaga po dito sa Middle East. Magandang hapon dyan sa atin sa Pilipinas, no? Mapagpalang araw around the world, no? Magbibigay lang tayo ng ating reaction opinion, no, sa ditong hindi na natuloy ang kasalan. Bonding is finally over. Bayan. Nung isang araw lang nakita natin nagsiset na ng araw para magpakasal. Ngayon ay bigla na lang umatras itong si Jinky. Ano na naman ang problema nito, no? So mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, bago natin ipagpatuloy yan, ako ay nagbabakasakali sa mga tao, sa inyo po dyan, no? Mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. Alam ko po nanonood kayo sa akin na hindi pa kayo nakasubscribe. Baka pwede pong pindutin natin ang subscribe button dyan at ng notification po bell na nabubulol tuloy ang inyong lingkod para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction ng video sa kabisnes at sa kalingap. Mga kabisnes, mga kababi, mga kalingap. So, eto na nga, no? Ano na naman itong inaatras ni Jinky sa kasalang bonding na, no? Na nag-set na ng araw, nag-prepare na ng lahat-lahat. Ay, biglang sumabog ang bomba nitong si Jinky. Ang problema nito, ano? At so, actually, this is so sad na news, so sad na vlog, so sad na sa mga taong nagmahal dito kay Bong. Jinky at Bong, especially dito kay ating Kuya Bong. Alam naman natin, mahal natin itong taong ito, no? Lagi nagpapaiyak sa atin itong ating Kuya Bong. Naku, sadya naman siguro, no? Bago natin we go further for this video, for this reaction video, ay sadyang siguro hindi laki si Kuya Bong sa petsang pinipili niyang February 14 kasi it's third time na nangyari, ano? Why not coconut, no? Kabisnes, Kuya Bong. Next time, pag makahanap ka ng babaeng yung iyon why not coconut, no? Palitan mo rin yung petsa, no? At saka yung month para makita natin kung ano ba talaga, ano? Kasi it's 3 times na nangyari sa iyo, no? First dito sa ex-girlfriend mo, si Mata. Pangalawa kay Ate Mylene, pangatlo dito kay Jinky na pare-pareho silang nangako napakasalan ka. And then in the end, atras nang wala mang kadahil-dahilanan, napakababaw ng kanilang mga dahilan, di ba? So, well, mga kabisnes, mga kapapi, eto na nga, no? At proceed na natin to kung ano yung mga opinion natin. Hindi lang naman ako may opinion dito, kayo din. Hindi lang naman ako ang sad dito, kayo din, lalong-lalo na yung nagmahal kay Kuya Bong. Hindi lang naman ako yung nainis dito kay Jinky, kayo rin, buong mundo nainis na naman dito kay Jinky. Naku, lagot ka, Jinky. Ibabash ka talaga, ibabash ka talaga ng mga tao. Mga kabisnes, mga kapapi, no? Pasensya po, Pinuno. Hindi ito maiwasan na hindi maibash dito si Jinky, lalong-lalo na yung ate niya. Kasali pa tong amo niya dito, no? Kasi para kasi nga dinahilan ni Jinky dito yung kapatid niya at saka yung amo niya, no? At saka yung anak ng amo niya, no? Para sa akin parang mahirap mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ni Jinky. As amo, no? Kung amo ka na umalis na sa iyo, depende siguro, no? Most of the time hindi ka natatawagan uli or hindi ka na kumbaga mayroon na siyang ipinagpalit sa iyo, no? Most of the amo, no? Pero hindi ko lang alam, mayroon siguro yung ganun. Hindi natin ginawang gawa lang ni Jinky yung dahilan kasi ayaw rin niya may connection si kabisnes doon sa amo niya to kumbaga anuhin yung anong tawag doon para malaman yung katotohanan kung totoo ba yung sinasabi ni Jinky o hindi ba? As well dito sa mga pamilya ni Jinky, no? Dito sa ate niya. Hindi ka naman kilala ng mga kabisnes, no?
hindi naman kayo nag-reach out doon kay ka-business. Nung pumunta nung nagkita si Bong at saka si Jinky, wala naman kayo against doon, no? Ngayon, nung ikakasal na, nagdesisyon na si Jinky na magpakasal kay Kuya Bong, naging may against na kayo doon. Idinahilan nga nitong daw kapatid na ate ni Jinky, yung paglayas ni Kuya Bong na iniwan si Jinky sa ere. That time, nung 2024 ng December, yung New Year, no? Bagong taon. So, parang yon ang binase nila doon na dahilanan nitong si Jinky doon sa pamilya niya. So, dito lang itong masasabi ko, no? Ito yung opinion ko, ha? Bakit ngayon lang silang nag-reach out, no? That time, hindi naman sila nag-reach out nung nangyari yon nung last New Year, no? At kung talagang ayaw ni Jinky dito kay Kuya Bong, bakit on that time na umalis si Kuya Bong, wala din siyang ginawa, hindi rin siya umalis sa ka-business, no? Nanatili din siya doon nag-aantay kay Kuya Bong. Hanggang umalis na lang siya doon sa kanyang amo na sinasabi niya, supposedly 24 pa ang alis niya, pero napaaga yung alis niya doon. Dahil nga, hindi siya makakonsentrate daw dito kay Kuya Bong kasi hindi pa nakikita. So, para kasi nga, ngayon okay na, para kasi itong si Jinky gumanti, no? Gumanti dito kay Kuya Bong sa ginawa ni Kuya Bong. Sana, kung ayaw niya, di wag niya na sanang binalikan si Kuya Bong, no? At yung pag-alis niya kay ka-business, hindi naman, yung pagpasok niya diyan kay ka-business, hindi naman yun namamagitan doon sa kanilang dalawa ni Kuya Bong, no? Nagsabi siya na doon siya magtatrabaho, kahit yung wala na sila ni Kuya Bong, hindi na matutuloy yung kasal, hindi na siya boyfriend and girlfriend, kasi ayaw nga daw niya kay Kuya Bong, ayaw dito kay ka-business, no? Nanatili sana siya doon to give respect the families of ka-business, no? Pero umalis, nagmamadali daw, parang ayaw na magpapigil, no? At gusto nang umuwi doon sa tsuhin niya, hindi naman totally doon sa kanyang amo dati. So, ano ba talaga yung naging complicated dito, no? Ano ba talaga yung dahilan talaga? Yun lang ba talaga yung mababaw na dahilan nitong si Jinky? O sadyang mapaglaro din siyang babae, no? Natulad din ng mga dating ex ka nitong si Kuya Bong, no? Hindi totoo nagmamahal kay Kuya Bong. Kumbaga, pasakay-sakayin lang nila si Kuya Bong, tapos in the end, sasaktan nila at papahiyain nila dito sa social media. Ano? So, dito sa side ni Jinky, parang kasi ito, parang iba no? Kasi, nasasabi naman ni Kuya Bong na kung off-cam daw ay parang hindi close. Although nag-uusap sila, pero mayroon pa rin, although nag-uusap daw sila, pero hindi yung talagang totaling close na parang boyfriend and girlfriend, no? Ayon nga dito kay Bong, at dito naririnig natin na hindi daw itong sumasama. Kumbaga, wala silang nakitang itong si Jinky, nagkasabay sila ni Kuya Bong kumain, kung wala yung cam siya. Kumbaga, inano niya na parang sinasakayan lang niya siguro dito sila ka-business, no? Matindi yung pagka malalim na pangungugali nitong si Jinky, parang malalim ng traidor, pagka malalim siyang traidor. Kasi tahimik siya hindi siya nagsasalita, lahat ng sinasabi niya, pinapaniwala ka niya, pero sa kaloob-looban niya, mayroon siyang tahimik na tao na hindi gaano kasi tingnan naman ninyo, laging sinasabi, hindi naman ako galit or everything, pero deep inside no, kumbaga para lang sa akin, opinion ko lang yun. So, yun na nga, at hindi nga na ito natuloy yung kasal, na nagmumukha na naman si Kuya Bong ditong kawawa, although naman pinapalakas talaga nila ka-business yung kanyang kalooban, pero hindi talaga natin maiwasan na hindi natin na ma-feel yung sakit na nararamdaman ni Kuya Bong, no? Kasi pinag-usapan na ninyo yung tungkol sa kasal tapos biglang atras, pero may pero tayo dito, pero mas maganda yun, maaga pa, kumbaga maaga pa ay nalaman na nila ka-business kung ano yung plano talaga ni Jinky, no? At naging honest din naman siya dito ka-business na ayaw niya na magpakasal kay Kuya Bong dahil hindi niya gusto si Kuya Bong.
ang gusto siguro ni itong si Jinky, yung mag-live-in lang. Sorry po. Ang nagmamahal dyan kay Jinky, ano. Yun siguro yung gusto niya kasi in the past na kanyang karanasan ay nakipag-live-in naman talaga siya doon sa matandang galing abroad daw, no? At nakikipag-boyfriend din daw siya. At the same time, kumbaga, doon sa kapatid ni Ate Mercy. So, ibig sabihin, gusto niya ng freedom. Freedom being a girlfriend. Gusto niyang free pa rin siya, no? Na hindi siya hinahawakan sa leg. Yun lang naman ang pagkaintindi ko sa isang Jinky, ano. Pero, no, hindi natin alam talaga kasi sabi ni Kabisnes ay hindi pa naman daw talaga alam kung ano talaga yung punot dulo. Kumbaga, sinusubaybayan pa nila kung ano yung talagang kinaayawan nitong si Jinky. Kasi parang ayaw din magsalita si Jinky ng totoo. No, kaya nga sinasabi ni Kabisnes, hanggang ngayon ba magsisinungaling pa kayo? Nagsinungaling na kayo noon. Tama naman kasi nagsinungaling naman talaga si Jinky dati, ano, na nag-hide siya na wala siyang boyfriend, wala siyang ka-live-in. And then biglang pumutok na mayroon siyang ganun, mayroon siyang ganito, mayroon siyang etc. So, kumbaga, para dito kay Kuya Bong, mag-move on na lang, no, Kuya Bong. Mayroon pa namang babae para sa'yo, no? Malay natin, yung hihigit pa sa lahat ng nag-reject sa'yo, itong mga babaeng wala namang wala nang ewan, basta yun na ako, no, basta doon na ako, Kuya Bong. Hayaan mo na yung mga ganong klaseng babae, no. Sadyang siguro hindi itong tatlo na ito na naging nagpaasa sa yung pakasalan ka, naging hindi talaga sila suitable para sa'yo. Hindi sila talagang tinadhana para sa'yo at hindi sila para talaga ibinigay ng Panginoon para sa'yo. No? Alam naman natin yung last reaction natin. Akala natin itong Jinky na to, totoo, walang hidden, no? Sorry po sa mga ka-Jinky dyan. Kasi hindi natin maiwasan, hindi makapagsalita ng laban sa kanya. Kasi sa ginawa niya kasi, nakikita natin yung mukha ni Kuya Bong na nasasaktan talaga siya. Although sinasabi niya okay lang siya, pero hindi natin kasi alam kung anong nasa loob niya at nasa isip ni Kuya Bong. Sa isang lalaki, ganyan na uurungan ka ng kasal, talagang masakit yan, kahit ano pang gawin natin na pagpapaintindi. Sa ngayon ay bago pa, parang yung sugat hindi pa naghilom, no? Dahil yung nga doon sa kay ex-girlfriend niya kay Mata, ang tagal nga ni Kuya Bong naka-recover noon, at lagi niyang pinaparusahan yung sarili niya dahil sa nangyari, So sana dito ay hindi nagagawin ni Kuya Bong, no? Ingatan niya na yung sarili niya, magbago siya ng tuluyan, no? So, mga kabisis, mga kapapi, hanggang dito na lang. Kuya Bong makakahanap pa rin ng para sa'yo, no? Yung suitable sa'yo, yung iyong-iyo talaga. So, mga kabisis, mga kapapi, hanggang dito na lang atong aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe, like, share, at comments ng aking reaction video. At don't forget din po to subscribe o support Kabisnes Official, Papa Dance TV, Kabisnes Family, at ang mga mahal nating kalingap po, nangunguna si Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, at Jack Tapia Matubang, at ang kasamahan ko pong reactor dito sa Kabisnes at reactor din dyan po sa Karepa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mega love shoutout po sa lahat sa mga bago kong subscriber dyan at laging nanonood sa aking mga reaction video sa Kalingap at sa Kabisnes Official. So maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod nagsasabi. May Allah bless us all. Happy Friday po sa lahat at magandang umaga dito sa Middle East, magandang hapon sa atin sa Pilipinas. Bye-bye po. See you again. Spread love lang tayo, mga kabisnes, mga kalingap.